Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kailangan daw si Kibuloy ngayon, ha? Talaga lang? Kailangan ng ano? Kailangan nino? Sinong nangangailangan kay Kibuloy? Yung kanyang mga tao, syempre. Yung kanyang mga kaalyado, syempre. Pero kung sasabihin mo, Philip Salvador, gago ka, ha? Na kailangan si Kibuloy ng taong bayan, hindi. Dahil ayaw ng taong bayan ng isang rapist. Ha? Ano sinasabing pinagdadasal ni Kibuloy ang buong bansa? Ha? Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang rapist. At lalong hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na siya ay Son of God. Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na makapangyarihan na kaya niyang patigilin ng bagyo, kaya niyang patigilin ng lindol, kaya niyang gawin lahat. Niloloko mo, Philip Salvador, ang sarili mo. Alam ko, Philip Salvador, na alam kong may alam ka. Alam kong may alam ka sa Biblia. Alam kong alam mo kung ano yung at sino yung taong nagsasabi ng katotohanan. So, ibig sabihin, Kibuloy, naniniwala ka? Ibig sabihin na Philip Salvador, naniniwala kay Kibuloy? Ha? O baka membro ka na ngayon ni Kibuloy? Ha? O baka naniniwala ka na ang hindi dumaan sa kanya ay hindi maliligtas? Ano ba talaga? Sa sinasabi mo pa lang napakatulonggis mong gago ka. Wala ka naman pinapakitang pera. Paano ka maniniwala sa'yo? Ipakita mo yung perang pinapadala sa'yo. Ano ba? O tulad ng ganito, ganyan na Maraming salamat sa mga Duterte's Angels. Ganyan. Ito mga kababayan, pinapakita ko to. Ito, bigay po ito ng sponsors na galing from Israel. Itutulong po ito sa mga kababayan natin. So, abangan nyo po, itutulong po natin to kaso hindi pa ngayon. So, maraming project. Di ba? Ganun. Tapos hindi sa akin, ha? Hindi sa akin to. Ito ay pantulong sa mga mas mahihirap. Magbabanggit kayo. Nagpapasalamat po Gemma de la Cruz. Kaya ganito. Maraming salamat po sa 65,000, 16,000. Maraming salamat. Ay kahit ako, pwede akong magbanggit ng ganun Ipakita mo yung pera mo. Ganyan marami. Kung talagang marami, ipakita mo. May balita pa nga ako. Meron ka daw pinsan o tiyuhin na NBI. No? NBI. Lahat na lang ginawa mo, lahat na lang para matakot kami. Pati meron daw siyang pinsan na NBI. Kumuha daw siya ng passport. Wala na, baliw ka ng tao ka. Paano? Ang hubanda ka, wait ka lang, pinapa-overhaul ko lang yung makina ng aking helicopter. Pero yung pag matapos na yung helicopter ko, yung mga bomba ko na iuhulog ko dyan sa bundok, ready na yun. Lulusawin ko kayo lahat ng mga kasama mo dyan. Wait ka lang Hindi pa tapos kasi yung makina Kumatok. Tagas kasi yung langis mamaya naman paglipad ko, piliting kong lumipad bumagsak. Di ba? Katulad ni Willie Rebillame yung helicopter niya bumagsak, hindi si Senator Bato sa Nueva Ecija. Nung pagbalik, hindi pa ata doon din bumagsak yung helicopter ayon sa balita Yung helicopter ni Willie Rebillame bumagsak din dyan sa may Nueva Ecija. Patay po yung kanyang lady pilot, si Senator Bato ligtas, kaya taon-taka nga din si buti umabot pa yung helicopter at si Senator Bato ay ligtas na naibaba. Yun nga lang, pagbalik nga bumagsak nga yung helicopter ni Willie Rebillame at yun nga, nasawi yung kanyang lady pilot. Ayoko naman yung ganun. Kaya pinapa-repair ko muna po yung aking helicopter. At pag na-repair na po yung helicopter ko na yan, lilipad na kami ng aking piloto at ng aking private army. Ako na ang hahanap kay Epipanyo. Ang tagal-tagal niyong hanapin hindi ko napapasukuhin si Epipanyo. Lalaglagan ko na ng bomba yung gubat na kanyang pinagtataguan. Epipanyo, lagot ka sa akin. Babagsakan kita ng maraming bomba kung nasaan ka man ngayon. Mahingay ka na ng sardinas para may kwento ang vlog mo. Ba't nandito ka, Alvin Magtibay? Sabihin mo dito sa amo mo sumama ka sa kanya, huhulugan ko kayo ng bomba sa gubat.
Buti nga, itong kino-content ko, napakadami kong content eh, napakadami, huling-huli na nga ako sa politics eh. Ito na lang gusto ko, ito na lang. Tinatamad na nga ako eh. Oh, ito na lang yung aking content. Oh, maraming salamat sa iyo, Alvin, ha. Oh, manood ka, 'di ba idol mo to? Dapat bumalato ka diyan, no? Ang dami niya na scam. Ah, Ma'am Lolita, shoutout po, ano. Si Epe Labrador ang pinakamatapang sa sobrang tapang niya. Siya ay pinaglaban ng misis niya. Balita ko, iniwan na rin po ng misis to sa mga anak niya. Kasi nga ho, baliw, sira ulo. Mahirap naman makipagsama ng ganyan. Tapos meron pa siyang bangbang. Ay mamaya, barilin yung asawa. Eh, sira ulo na nga po yan. Eh, sasama pa yung asawa. Eh, baliw na nga yan. Di ba? O, simulan pa rin to. Manood po tayo mula una hanggang sa uli. Sa mga ayaw mag-like dyan, bahala ka sa buhay nyo. Basta ako, pag nagawa yung helicopter ko, ako na mismo, hahanap niyan kay Epifanio Labrador. Ha? O, tagal mo hindi nag-lives. Stream sa Boy 55. Why ulit ulo? Wala, busy ako, brother Densyo, no, 19. At ay pinapayos ko kasi yung helicopter ko, yun ang gagamitin kong panghulog ng bomba dito sa tao na to para tumahimik na. Wait lang, pinapa-overhaul ko lang yung helicopter ko kasi baka bumagsak. Pinapayos ko yung mga tagas ng langis. Pero yung mga bomba, nahihuhulog ko dito sa taong matapang na to, ready na. Pupulbusin ko, wasak-wasak yung bundok na yun. Dahil ayoko pati mga kasama niya hindi makakaligtas. Pati kaluluwa ni Epifanio Labrador, susunugin ko sa sa bomba na yun. Nuclear yung dala ko eh. Kaya ikaw, Epifanio Labrador, alam ko na kung nasaan kang bundok. Ngayon pa lang, lumipat ka na kasi meron na kaming pandetect sa'yo kung saan ka pumupunta. Baga malalaman na namin kasi tinira namin yung puwit mo eh. Nasa puwit mo yung pinaka para mahanap ka namin. Kaso hindi mo makikita, nasa puwit mo eh. Itong tao na to, maitim puwit nito eh. Kaya hindi mo makikita yung na yun, yung sensor na yun. Hindi mo makikita yun, boy. Kaya lagot ka sa akin. Simulan natin to mga babayan. Panoorin natin to siya, Epifanio Botete Labrador. Let's go. Lingkod, Epifanio Labrador. At siyempre sa ating minamahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at siyempre sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At syempre, sa ating din pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos at sa iba pa po nating mga kaalyado, kakampi na lagi pong nagdarasal para po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. So maraming salamat din kay kapatid na Rosita. Sabi ko sa inyo, nagpapasalamat kay kay Tambaloslos eh. Ang lakas mo naman kay Tambaloslos ha. Ito na ito na yung sinasabi ko sa inyo na magpapasalamat na siya. Ewan ko kung gawa-gawa lang eh. Hindi naman ako masyadong naniniwala eh. Baliw na yung tao na yan eh. Tingnan niya nagpasalamat kay Bongbong Marcos. Kay Tambaloslos. Magaling Parang tauhang-tauhang ka ba nila? Kilala ka ba nila? Tingnan niyo kung gaano kalupit to. Nakabudol siya ng mga OFWs na nagpadala sa kanya. So ito yung nagpapasalamat siya ngayon. Tingnan natin kung ipapakita niya ba talaga yung pera. Scammer to eh. Begas po ng 65,000 pesos para po sa inyong lingkod. Para daw makatulong So maging kay Kuya Jojo Lopez. Magandang araw sa iyo at maraming salamat. Siya po ay nagbigay ng 26,000. At dito naman po kay Lola Lola Bigay. Akala ko Lola Tinay. Lola Bigay na nagbigay naman po ng 16,000. Maraming salamat po. At pagpalain po kayong lahat. So salamat po at sa pamamagitan po ninyo ay nakakasurvive po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, no? So salamat din po sa inyong laging panalangin, mga advice, at syempre sa inyong mga binibigay na mensahe na nagpapalakas po ng aking loob. Yeah. Grabe talaga napakalupit magsalita eh. Maraming salamat po sa inyong mga advice. Yung mga tao na nagbibigay ng advice sa'yo, tanga, pares kayong mga bobo. Bro, mo sa ginawa mo na yan, sasipatsa pa sila sa'yo, tapos magbibigay pa ng donation para lang mabuhay dyan sa bundok. Kung hindi ba naman mga anak ng tipaklong yung mga sumusuporta pa sa'yo eh. Isa kang kriminal, susuportahan ka pa nila? Ay, my goodness! Wala ka talaga paano pag nagawa yung helicopter ko, papasabugin ko na kayo lahat dyan. Tingnan nyo itong mga nagbigay daw ng donation sa kanya. Pero sa akin hindi ko alam kasi baliw man yung tao na yan.
Kung talagang may nagbigay sa'yo ng donation, ipakita mo yung pera mo. Kung talagang, ito, challenge ko sa'yo, ipakita mo lahat ng mga pera na binanggit at ipakita mo, maraming salamat po, ma'am, ganito, ganyan. Tulad ng ganito, papakitaan kita. Papakitaan kita, Epipanyo. Kunyari, may nagpadala sa'yo ng pera. Halimbawa, tulad nito, merong nagpadala sa akin, ang Duterte's Angels from Israel. Sabi mo, ganito papakita mo, mga ganyang pera. Ganyan. Maraming salamat po sa nagpadala ng pera, ganon. Ito, binayaran akong Tatang Digong, ang daming bayad sa akin, Tatang Digong. Alright, ganyan ang pakita mo, hindi magbabanggit ka kay De La Cruz, maraming salamat, nagpadala ng 50,000. Wala ka naman pinapakitang pera, paano ka maniniwala sa'yo? Ipakita mo yung perang pinapadala sa'yo. Ano ba? Tulad ng ganito, ganyan na, maraming salamat sa mga Duterte's Angels, ganyan, Ito mga kababayan, pinapakita ko to, ito, bigay po ito ng sponsors na galing from Israel. Itutulong po ito sa mga kababayan natin. So, abangan nyo po, itutulong po natin to, kaso hindi pa ngayon. So, maraming project, di ba? Ganun. Tapos hindi sa akin, ha? Hindi sa akin to. Ito ay pantulong sa mga mas mahihirap. Magbabanggit ka, nagpapasalamat ko Gemma De La Cruz, kaya ano ganito. Maraming salamat po sa 65,000, 16,000, maraming salamat. Ay kahit ako, pwede akong magbanggit ng ganun eh. Ipakita mo yung pera mo, ganyan marami. Kung talagang marami, ipakita mo. Shay. Pagkatapos nito, Sir, Deisyo. Kaya, no? Nagpakita ako ng pera, ganyan, Epipanyo, ha? Ipakita mo yun, kung talagang para sa'yo, maraming salamat, ganyan. Pinakita ko yung pera, hindi sa akin yun, pantulong yun sa mga mahirap. Ha? Kaya, yun, hindi ko i-iskamin, pinabigay eh. Ewan ko kung mapapanood nyo, pag charity kasi na vlog ko, walang nanonood, walang nag-ano bahala kayo dyan kung ayaw nyo panoorin, basta yun ang mission ko eh. Mga pag-politics, sana may makita kayo ng kakaibang video ko, na alam nyo naman charity, dapat suportahan nyo din yun. Di ba? Yan nyo nga, nagpadala sa atin, mga OFW. So, bahala ka na dyan, boy. Itulong mo yan. Di ba? Ako ang pinakamalupit naman na DDS. Nakakatulong pa, nagpa-politics pa. Di ba, Sir Matrix, no? Matrix. Matrix. Bakit di pa lumalabas ng lunggayan? Matapang na yan. Dami naloloko. Away ng mga utu-utu yan, askal. Ito nga sir sa kabila ng kanyang pagbanat sa INC o sino pa man, may sumusuporta daw po sa kanya. Narinig nyo naman, ang daming nagpadala sa kanya, ang daming nabubudol. No? Marami pong sumusampatsa at nagpapadala pa sa kanya. Hanggang ngayon po, hindi po nahuhuli. Pero wait lang po kayo at hindi naman din magtatagal yan. Basta't lumabas na po yung warrant of arrest niyan, no? Kasi nakasampa pa lang po yung kaso niyan. Meron kasing mga hanggang sa pangatlong hearing hindi siya nakapunta. Tatagal pa po yan, magkakaroon na siya, malalabasan na siya ng warrant at mawawanted na po siya. Ganun po yan. Bayaan nyo magpadala yung mga tanga ng mga OFWs dito sa tao na to. At kumakampi pa sila dito sa ganitong klaseng tao na malademonyo. Alam mo, ikaw lang marunong magmura. Sige, pagtutuloy natin. Alam naman po na ang inyong lingkod ay wala pong sinisino. Kahit pa yan ay hari, kahit pa yan ay presidente, kahit pa yan ay pinaka-kriminal sa lahat ng kriminal. Kita nyo naman, hindi tayo nagdalawang isip na banggain ang iglesia ni Manalo na Diablo. Diba? Hindi tayo nagdadalawang isip na tirahin, banggain yung pinaka Lord of Lords ng drug lords. Dito po sa buong bansa na walang iba kundi si Digongyo. Hindi tayo natatakot kahit sino pa yung mga alam natin. Na ang yung lingkod ay wala talagang kakayahan na itatapat sa kanila. Pero ganun pa man, alang-alang po sa ating mga kababayan, ako po ang inyong magiging boses. Ako po ang inyong magiging boses
para po marinig ng lahat at malaman ng lahat ang katotohanan. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lamang po bigyan ng reaksyon. Ito pong sinabi na naman po ng isang tolongges na malaking mata na kung saan ay balalay lamang po nitong balalay naman ni Digongyo na si Bongo. Kilala nyo na po siguro kung sino to, wala pong iba. Hindi yung Ito, sandali, may bataan dito si may bataan dito si Epifanio Labrador, si Alexander Koaman. Baka mainggit ka lang kay Labrador Boy Sardina sa mga OFW na nagpapadala sa kanya. Nagtatanong lang naman. Hindi po ako marunong mainggit diyan. Yung po mga OFWs, naging tanga nga lang din ho sila dahil sinusuportahan po nila yung demonyo. Okay? Ay wala, scammer 'yan. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagbabalahura sa Iglesia ni Cristo, may sumuporta po daw sa kanya. Pero hindi ko alam kung talagang may nagpapadala sa kanya. Dapat ipapakita niya. Ganito. Tulad sa akin, may nagpadala ng mga OFWs. Pero ito, para sa may hirap. Yan. May mga dollars pa. Maraming matutulungan to. Saka, ba't ako mainggit dyan? Mainggit ako sa bigay-bigay. Meron man akong pera. Search! Ganyan. Ay, paano pag nagbablog ka, may nagbigay sa'yo, ipakita mo yung pera. May hindi naman kami naniniwala sa'yo, baliw ka eh. Pwede ka lang gumawa-gawa na ngayong, maraming salamat sa nagpadala, 65,000, 16,000. Kita mo na, Alexander. Ganun. Sabihin mo sa boss mo, sabi kasi napanood ko si Boy Sardinas, mukhang peke ka. Dahil pag may nagpadala, hindi mo pinapakita yung pera, pwede namang gawin kahit sino yun eh. Kahit ikaw, mag-vlog ka, maraming salamat po, nagbigay ng 1 million. Si Boy Tapang, di ba? Ganun dapat. Tapos papakita mo. Kasi ngayon, pag hindi nakikita, wala yan, hindi yan totoo. Kahit maghintay ka ako nahahanteng dyan kay Epifanio Labrador na yan, pinapa-overhaul ko lang helicopter ko eh. Babagsakan ko ng nuclear bomb yung bundok na kung nasaan itong Epifanio mabantot na to eh. Mukhang di na naliligo ang loko eh. Superman at bakal ang katawan kaya nagpaparami ng kaaway. Ang asong askal na yan. Tago-tago sa mas kaya Gerald Tan. Tiyan mo, nakakagigil ho talaga tong tao na to. Pero syempre, babantayan ho natin to kasi gustong-gusto ko ho talaga ito nabantayan at iba-vlog ko to para antabayanan ko palagi hanggang sa ma-detect na at malaman na po at mahuli itong tao na to. Syempre, marami na rin nanood dyan dito sa atin at para pagdating ng panahon na ito ay mahuli malalaman at malalaman nyo. Pag umandar yung helicopter ko, ay iba-vlog ko yon. Pag lumipad na helicopter ko, nasakay ko na yung atomic bomb. Pag lumipad na yung helicopter ko at binagsak ko na mismo sa bundok niya, naka-vlog yun, naka-live pa. Kung Epifanio ka, tuloy. Kupal na gago, isang demonyo, walang niya, itong putang inang ito, walang iba kundi si Philip Salvador. Yan, sabi ko sa inyo Para po maintindihan ninyo kung ano po yung aking ibig sabihin, eto panoorin mo na po. Philip. Para po maintindihan ninyo kung ano po yung aking ibig sabihin, eto panoorin mo na po natin, mabigyan natin ito ng tinggerada. Isang demonyo, yung inang ito, walang iba kundi si Philip Salvador. Philip Para Salvador, po maintindihan ninyo kung ano po yung aking ibig sabihin, eto panoorin mo na po natin, mabigyan natin ito ng matinding birada. Eto panoorin po natin. Panoorin. Fast forward natin to. Talagang makikita mo talaga yung kakupalan. Talagang sobrang, sobrang sip-sip po niya sa mga membro ng KOGC. No? Kailangan daw si Kibuloy ngayon. Talaga lang? Kailangan ng ano? Kailangan nino? Sinong nangangailangan kay Kibuloy? Yung kanyang mga tao, syempre. Yung kanyang mga kaalyado, syempre. Pero kung sasabihin mo, Philip Salvador, gago ka, na kailangan si Kibuloy ng taong bayan, hindi. Dahil ayaw ng taong bayan ng isang rapist. Ano sinasabi pinagdadasal ni Kibuloy ang buong bansa? Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang rapist. At lalong hindi kailangan ng mga Pilipino
yung dasal ng isang taong nagpapanggap na siya ay Son of God. Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na makapangyarihan na kaya niyang patigilin ng bagyo, kaya niyang patigilin ng lindol, kaya niyang gawin lahat. Niloloko mo, Philip Salvador, ang sarili mo. Alam ko, Philip Salvador, na alam kong may alam ka. Alam kong may alam ka sa Biblia. Alam kong alam mo kung ano yung at sino yung taong nagsasabi ng katotohanan. So, ibig sabihin, Kibuloy, naniniwala ka? Ibig sabihin na Philip Salvador, naniniwala kay Kibuloy? Ha? O baka membro ka na ngayon ni Kibuloy? Ha? O baka naniniwala ka na ang hindi dumaan sa kanya ay hindi maliligtas? Ano ba talaga? Sa sinasabi mo pa lang napakatulonggis mong gago ka. Si Kibuloy nagpapakilala na anak ng Diyos. Ha? Nagpapakilala na anak ng Diyos. Ano ba talaga siya? Pastor o ano? Ha? Anak ng Diyos. Ito kasi, itong si Kibuloy, sa kanilang charts, siyempre, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Kung naniniwala yung mga miyembro niya na yung mga pinapangaral niya, sila yun. Wala tayong pakialam doon. Pati ba naman yung religion, pinapakailam ng si Raul, yung tumbaliw na to? Ha? Lahat na lang pinapakailaman mo, kaya tututukan ko talaga itong tao na to hanggang sa madakip kang loko ka. No? Nakakagigil ka Lahat na lang gusto mong pakialaman. Lahat na lang minumura mo. Kung sino man ang gusto mong mumurahin mo talaga. Kaya nakikiusap po ako dito. Ito, pag matapos yung kasi hindi pa naman to pwedeng wala pa tong warrant Kailangan, kasi pag hindi siya ma-attend, hanggang sa lumabas yung kanyang warrant, saka lang siya hanapin. At wanted na siya. Ngayon, marami daw kumakampi sa kanya, nagpapadala pa ng pera, pero hindi naman niya pinapakita yung pera na pinapadala sa kanya. So, ibig lang sabihin nito, ay gumagawa lang siya ng mga salita para sabihin niyang maraming sumasampat siya sa kanya at maraming tumutulong. Susunod na vlog mo, ipakita mo yung pera na pinapadala sa'yo, Epifanio Labrador, para kahit papano, ay masabihan kitang legit ka. Okay? Para masabihan din kitang legit. Para naman ay hindi ka kuro-kuro palagi. Lahat na nga lang ng sinasabi mo, puro mga kasinungalingan Lahat na lang sinasabi mo sa INC, sa Iglesia ni Cristo, puro kuro-kuro mo lang. Wala ka namang ebidensya. Basta lang makapambalahura ka lang ng mga tao. Lahat na lang ng mga Iglesia ni Cristo ay binalahura mo. Kaya pasensya na po kayo. Kaya gusto ko talagang bantayan po itong tao na to. Na-late man ako sa mga politics issue. Na-busy ako. Ito pa yung nauna ko na i-content. Para magkakaroon pa rin ako ng record na ito yung mga pinagagawa ng si Raulo na to. Di ba? Ganyan nakakagigil tong tao na to. Kaya sa mga otoridad na magkakaroon ng mission para dito sa tao na to, apurahin nyo na yan. Ito po yung pinakamatapang, si Philip Salvador. Sir Philip Salvador, pag napanood mo to, ano ba ginawa sa'yo ni Philip Salvador at ay binalahura mo na rin sa vlog mo? Di ba? Lahat na lang. Pag ikaw nakita ka namin sa bundok, tinan mo, babalatan namin yung nguso mo na yan. Wait ka lang, Epifanio. Okay. Po sa ganyan, Pilidor. Dahil tolonggis ka Dahil si Raulo ka, dahil gago ka. Alam ko hindi mo sasagutin yan, diputa ka. Pero ang alam ko, at alam din ng lahat, at alam ng mga Pilipino, na yung pinagmamalaki mo, na sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino, ay isang diablo. Na kung saan walang pinagkaiba kay Eduardo Manalo na isa ring diablo. Pareho silang diablo. Siguro, kalahi ka ng dalawang ito. Kaya pinagmamalaki mo si Kibuloy. Ano sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino si Kibuloy? Shout out. Pag yan ay naging senador, mas maraming mabibiktima yan, diputa ka. Tandaan mo, mas maraming mabibiktima yan. Mas maraming mga kababaihan ang kakawawain yan. Mas maraming mga kababaihan ang bababuyin yan. At alam mo ba,
Philip Salvador, na pwedeng gamitin ng demonyong Kibuloy na yan, yung kanyang kapangyarihan para pagtakpan yung kanyang kinakaharap ng mga kaso na dapat niyang panagutan. Ha? Talaga naman si Philip Salvador. Palibasa atat na atat ka na maging senador para makapagnakaw kang diputa ka. Ha? Atat na atat ka. Kaya talagang todo sip-sip ka sa mga membro ng KOJC na akala mo naman ay napakadami. Di ba? Mga kababayan, pinaniwala pa tayo. Sabi ni Kibuloy doon sa Senado, ilan? Tinatanong siya doon, ilan ba member mo? 7 million daw. 7 million, hindi nga umabot ng 2,000 o 3,000 yung pumunta doon sa kingdom niya para, di ba, sumama sa rally nila. Talaga naman. Talagang nagkalat na yung mga bulaang mga propeta, mga bulaang mga Diyos-Diyosan, yung mga bulaang mga tao na nagpapakilala na sila ay alagad ni Kristo. Di ba? Yung pala ay alagad ng dyablo. Ginagamit lang yung pangalan ni Kristo para pagkapirahan yung mga tao. Di ba? Para lamang maging maimpluwensya at yumaman. Yan ang katotohanan at yan ang nakikita ko. At yan din ang nakikita ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Pilipinong may alam sa salita ng Diyos. Di ba? Alam mo, Philip Salvador, hindi ka na sikat. Sa pelikula, bida ka. Pero sa totoong buhay, demonyo ka. Walang niya ka. Puta ka. Oh, ayan na. Philip Salvador. Hindi ka pa nga nangangandidato ka pa lang, oh. Pinabanatan ka na ni Epifanio Labrador. Ang lupit no? Ano bang pakialam mo kung tumakbo siya? Di kung matalo, di matalo. Ano pinapakialaman ka ba niya? Ba't mo binabalahura din? Loko kay idol ko yan. Ano ngayon kung mangandidato siya? Gusto niya magserbisyo? Di kung gusto niya siya ng taong bayan, gusto siya pagka hindi, di hindi. Ba't mo naman pinagmumura na naman yung tao? Alam niya ka talagang Epifanio Labrador ka. Ako na hunting sa'yo. Wait ka lang. Matapos lang yung helicopter ko, babagsakan na kita ng atomic bomb dyan sa bundok. Ayoko na, dapat tumigil ka na sa pag-vlog mo kaya babagsakan kita ng atomic bomb dyan sa bundok mo. Wait lang, kumatok kasi yung aking helicopter Ang helicopter na to, sablay Kamura kasi ng helicopter na binili ko may tama yung may tama yung piston. Pasalamat ka at hindi pa makalipad yung helicopter ko, babagsakan talaga kita ng atomic bomb diyan. No? Pagka natapos talaga yung helicopter ko, i-break in pa yun kasi papaliparin ko, mababa lang kasi baka bumagsak Paktay ako niya pag pinataas ko ng pinataas tapos bumagsak di wala na si Boy Sardinas. Sa akin pasasabog yung atomic bomb. Wait ka lang Epifanio Labrador Uunahin talaga kita, babagsakan talaga kita ng atomic bomb yan. Para yung bunganga mo na mabura, pati yung kaluluwa mo, malunod na pati kaluluwa mo. Lahat na lang ng tao pinakailaman mo, pati si Philip Salvador, binalahura mo. Hanggang ngayon, laman pa rin sa bunganga mo yung Iglesia ni Cristo. Wala na no? Pero dapat hindi ito pansinin Gusto ko pansinin itong tao na to para malaman din natin at pagka siya ay nahuli, malalaman din natin yan. Makikita natin sa mukha niya pag na-vlog yan ng mga vlogger o sa media. Pag nahulit na dampot na to, tingnan natin yung pagmumukha, tatanggalin naman yung face mask niyan Tingnan natin kung ano sasabihin niya Tawa tayo lahat yan, milyon-milyon tao. Magbubunyi, no? Pagka ito ay nahuli talaga. Tingnan natin kung gaano katapang. At sa mga sir, pag daw nagtangka kayo na pumasok kayo sa gubat kung saan nagtatago itong si Epifanio Labrador at ng kanyang mga kasamahan na mga commander, iba't ibang klaseng bala daw po ang sasalubong sa inyo, kaya mag-ingat kayo. Mga sir, no? Kung ayan nyo muna, pag lumipad yung helicopter ko at medyo na-break in na, ako na, dagbigyan nyo na ako. Uhulugan kong atomic bomb yung bundok niyan. Nanggigigil talaga ako dito Tuloy pa natin. Wala ka ng Gusto mong sundin yung ginagawa. Gusto mong sundan yung ginawa ni Robin Tanga. Na isa ring kupal na katulad mong demonyo ka. Wala nang ibang mapuntahan. Politika ang sinasandalan. Politika ang gustong pasukan. Para Para manatiling may pera? Mga gunggong, bukas na ang isipan ng taong bayan.
Hindi namin kailangan ng mga trapo. Kaya nga sa darating na eleksyon na to malabo nang manalo si Bongo. Na kasing lapat, kasing korte ng mangga yung pagmumuka. Alanganin na nga si Bato Ayan Bongo, Bato. Ano, pustahan tayo. Sino mga tanso vlogger dito? Nakikipagpustahan nga ako doon sa isang vlogger. Sabi ko, pustahan tayo. Marcoleta win. Bigla nung sabi ng 1 million. Sabi ko, paano tayo magpapadala ng pera? Paano tayo wala na, binago na yung usapan. Bakla itong mga to. Subukan nyo lang. Posible namang. Ay, naku. Pa. Na alam naman ng mga taong bayan yung pagmumukha mong demonyo ka. Na takam ka sa pera. Takam ka makahawak ng bilyon. At alam din ng taong bayan, nagagamitin mo lang ang kapangyarihan mo para depensahan yung mga taong sakim sa pera at kapangyarihan at traidor sa bayan na ito. Tama ako? Hindi. Kung sasabihin mo, Philip Salvador, na hindi, sisiguraduhin ko sa'yo, mas maraming magsasabing totoo ang sinasabi ko. Kaya kahit anong gawin mong kupal ka, kung nasaan ka mga demonyo kang tarantado ka, kung ako sa'yo, umatras ka na. Talagang takam na takam ka Di ba? Takam na takam ka. Ang dami mong sinasabi, ang dami mong inaano, akala mo naman, yung sa anak mo nga, isang piraso lang yung anak mo kay Chris Aquino. Hindi mo nga nagawang suportahan mga Pilipino pa kaya. Hindi mo nga nagawa na suportahan yung anak mo, iisa lang naman yung anak mo. Alam ko kung bakit hindi mo sinuportahan yung anak mo, dahil kinakahiya mo yung anak mo, dahil sa kalagayan niya. Ngayon mga kababayan, yan ba yung uri ng tao na dapat ninyong iboto? Yan ba yung uri ng tao na dapat ninyong pagkatiwalaan? Sige nga, titigil na ako dito kapag mali lahat ang sinasabi ko. Diba? O ngayon, pumapasok ka pa lang sa politika, maling tao na nga yung ini-endorse mo, lalong-lalo na siguro kapag ikaw ay nasa posisyon na. Baka pati mga kriminal, mga hudas, mga drug lords, i-endorse mo para maging senador lang, para maging politiko lang. Alam mo, Philip Salvador, isa lang masasabi ko sa iyo. Huwag kang umasang kupal ka. Dahil walang aasahan sa iyo ang taong bayan. At huwag ka na rin umasa na mananalo yung demonyo at diablo mong pastor. Na walang awang ng rape ng mga kababaihan, walang awang ng molestya, walang awang ng api ng kanyang mga membro, na kung saan ginamit ang kanyang pagiging hari, pagiging anak ng Diyos para lamang gawin silang mga alipin. Alam ko, Philip Salvador, alam ko, nakikinabang ka kasi kay Kibuloy na isang diablo, kaya ganun ka. Pero sana isang araw malaman ko mabubuksan ang isipan mo. Sana isang araw malaman ko na mabubuksan ang isipan mo sa katotohanan na nasa panig ka ng diablo. Kaya mga kababayan ko, ako na nagsasabi sa inyo, kawawa ang bansa natin, kawawa tayong mga Pilipino kapag binoto natin, kapag hinayaan natin na mailagay sa posisyon yung walang niya at gago demonyong si Philip Salvador. Ang laki lang ng mata mong diputa ka. Alam ng taong bayan, pera lang ang kailangan mo at hindi ka talaga magsiservisyo sa taong bayan. Hindi to pelikula, Philip Salvador, na pwede mo kami daanin sa drama mo. Nadala na kami sa kaibigan mo. Diyan kay Robin Tanga, na dinaan kami sa kanyang kaartihan, dinaan kami sa kanyang kadramahan. Ayun, anong napala ng mga Pilipino? Kahirapan, pagdurusa. Nagmukha lamang palamuti si Robin Tanga diyan sa Senado, na walang ibang ginawa kundi suklayin yung kanyang bigote, hawakan yung kanyang bigote, suklayin yung kanyang mga buhok na wala namang kakwenta-kwentang buhok, kumain habang naghihiring. Yan ang ginawa niya, na kung saan naging kasuklam-suklam sa mata ng mga Pilipino. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, natatawa ko pero sabi ko nga, alam ko na sang-ayon kayo sa sinasabi ko. Alam ko, sang-ayon kayo sa sinasabi ko. Dahil tama ang sinasabi ko na wala tayong mapapala dito kay Philip Salvador, maging sa kanyang ini-endorso na isang diablo na walang iba kundi si Kibulok. Na kung saan ay diablo pa sa lahat ng diablo.
na kung saan kalahi ni Eduardo Manalo. Ha? Kaya muli, mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po. So ayan mga babayan, nakita nyo na naman itong pinagsasabi naman ni Epifanio Tarantado Labrador. Diba? Sakit sa ulo. Lahat na lang, pinapakialaman talaga nito eh. Yan lang siya dyan. Bantayan ko lang din naman talaga to. So dun sa may hawak ng kaso po na to, si kapatid na ano ba 'yun? Sabay may patawag po kasi yan eh. Meron pang ibang patawag diyan na dapat ay sisipot siya. So pagka hindi siya sumipot na yan diyan, saka na po siya mawa-wanted. So hindi pa kasi siya na mga alam niyo naman pagka merong kaso yan, umaabot ng buwan yan. Kailan pa lang naman na pumasok yung kaso niya, siya sinampa. So wait lang po tayo diyan mga babayan. Kaya marami pa to eh. Saka siyempre, malakas ang loob niya kung talagang meron siyang sariling private army at may sumusuporta sa kanya. Yun nga talagang matapang ang loob pero hindi yan ubra sa mga militar. Pag yan ay hinanap na sa bundok at ay meron na talaga silang search warrant at warrant of arrest sa tao na to, wala na po magagawa yan. At pag naglaban sila, dedo sila lahat. So, sa katapangan mo, Labrador, hintay-hintay na lang tayo sa darating na mga panahon pa natin. No? So, ayan, ito muna yung pinanood natin sa kanya at maraming salamat po sa mga nandito. Ma'am Surina Habalya. Yan, nandito rin sila, ma'am. Hindi po Labrador, lumayas ka sa buong mundo kung sino-sino na lang ang pinagmumura mo. Ayan, sino-sino lang. Pero mo, Philip Salvador, pinapakialaman niya lahat. Diba? Pakialamero talaga itong tao na to eh. Duwag ka, paano, tanggalin mo face mask mo. Ayan. Yan, pinagmumura na. Ang bansa natin ngayon, nagnanakaw lahat ng nakaupo. So, yan, si Sir Kamote, may supply yata yan ng dog food kaya nagkakahol na naman ang animal. Mas kawawa ang bansa natin, Epifanio, pag palaging pag nauuto sa iyo lahat ng pera, ilang kukulimbatin mo at hututin mo sila. Boy Tinapa versus Boy Labrador. Birador Vlog, shoutout, no. Wait lang kayo kasi kailan pa lang naman nasampa yung kaso na to eh. Wala pa naman tong warrant of arrest eh. So, pero ito, tukoy na to. Siyempre, may subpoena yan na hindi siya a-attend. Hanggang sa hindi siya maka-attend, yun na yun. Okay? Tulad dun sa, hindi ko sabihin kung nasaan, at yung mga ganyang katatapang, nasampahan ng kaso ng mga tropa, kahit alam ng mga tropa na kayang-kaya sila dahil matatapang nga daw sila, pinagbanta-bantaan, kinasuhan, nakakulong. Nakakulong sa San Mateo. Ayan tapang-tapang. Kung talagang matapang yan sila, wala eh. Ito, mas matapang ang mga tropa na hindi na sila pinatulan, kinasuhan, ayun, naghihimas ng rehas. Yun ang mga sinasabi ko. Kaya sila, huwag mo patulan yung mga yan. Ipakulong na lang natin. Di ba? Di nagtapang-tapangan, hindi naman pala totoong matapang nung nakakulong na. Ayun, iyak-iyak sa kulungan at napakarami ng kate-kate kasi punong-puno yung kulungan, maraming mga nangangagat, ganun. Tapos nag-iiyak na, nagmamakaawa na. Samantalang dati matapang sila noong pinagbantaan nila yung tropa. Yun. Marami sila, nasa 4 sila eh. Di kawawa kayo. Bye-bye. Ganun ang gagawin dito sa tao na to. Wait lang kasi medyo matagal din yan. Yun, umabot ng 3 buwan yata yun eh. Hindi sila umattend ng mga hearing, mga patawag, tapos na wanted na sila. Yan, yung sinasabi ko, yan totoo. Ganyan ho ang mangyayari sa kanya. Kasi alam ko yan eh, ilan na yung napakulong ko eh. Mga scammer, 3. 3 scammer na napakulong ni Boy Sardinas. At hindi po yan, hindi fake news yan. Na-TV pa nga ako dati. Hindi mo ba alam yun, Densyo? Na-TV pa ako dati. Ilan na yung mga napakulong ko ng mga scammer. Di ba? Doon, pag pakulong mo na lang. Iiyak sa kulungan yan kasi napakahirap sa kulungan. Pag nakita ko yan, babatuhin ko talaga ng pinakamalaking sardinas. Yung sa mukha, yan ang asong Labrador na turuan. Kahit anong sabihin yan, gagawin yan. Okay, doggy. At sit, bark, play, dead. Yan ang asong askal na yan. Batuhin ko ng
Echas yan. Yari ka ngayon. Labrador ka, ha? Aha. Okay. Paano mag-draw tayo? Barilan, hamunin kita. Tingnan natin, baka yan, bilis ng bunganga mo. Sing bilis ng pangangatog mo. Matapang ka sa sabihin mo, asang lugar. Ayan, hinahamon ko na rito. Ni Sir Ronald Gianan. Yari ka, mga taga Mindanao to. Sir, alam ko tukoy na to pero hindi po sinasabi ng sa iglesia. Hindi po kasi basta sabihin yan. Siguro malalaman na lang din natin yan pagka nakakuha ng information na nahuli na po ito. Hindi naman po kasi sasabihin yan sa media kung nasan pong lugar tong tao na to. Na bawal din po yun kasi makakapaghanda yan o makakalipat. Pero wait lang po kayo kasi wala pa naman pong 3 buwan. Ang pagsampa po ng kaso, pwede po siyang hindi pupunta or pupunta siya. Pag pumunta kasi siya, magririnig ng kaso, yung maghihiring. Pero kung sa mga ilang patawag at hindi po siya nagpunta, yun po, darating po yung panahon na mawawarrant of arrest siya. Dadagpin na rin siya, lalo kung alam kung nasaan siya. Tulad po nung nangyari sa mga tropa na nasabihin kung saan yun, ganun po, binantaan sila, mga ganyan. Kaya naman labanan at may nagsabi ng pinakamataas, wag na kasuhan na lang. At tingnan natin kung saan yung nila. Dinampot sila madaling araw. Nangangatog Yung pinakatapang nila na nangyari, ngayon, ayun na. Dating tapang-tapangan nila, napalitan ng ang pangangatog ng tuhod. Biruin mo ba naman, madaling araw, papasukin ka ng mga pulis. Tapos, kukunin ka at meron kang papakita sa'yo na warrant of arrest na ikaw ay arestado na. Madaling araw. Kaya ikaw, madaling araw kapag nagkaroon ka ng warrant of arrest at alam kung nasan lugar ka. Madaling araw ka kukunin, kaya huwag kayo matutulog. Hanggang sa lumubog na yung mga mata nyo. Yan mga sinasabi ko sa mga matatapang. Tapang-tapangan lang, pero pag nahuli na pala ng mga pulis at nakakulong, laglag na ang mga itlog, di ba? Matapang din yan kasi pagka wala siyang face mask. Naman, baka mag-start na yan, press conference ni BP Sara. Yun, ano tayo doon sa mga babayan. Manood tayo ng press conference ni Vice President kung ano ang matutulong natin doon. Okay, maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.